Isa. Habang Bum-a-Lot ang nakakabinging katahimikan sa opisina. Tinitigan ni na Jenny at Baldy ang kalmadong si Jared. Dahan-dahan. Nagsimulang gumapang sa kanila ang takot. Sir, sa tingin mo ba kinakausap niya si Mr. Lewis tungkol sa phone ngayon lang? Mahinang tanong ni Jenny. Hindi sumagot si Baldy dahil hindi niya alam ang sasabihin. Ang boses sa telepono ay katunog ni Tommy. Ngunit ang batang ito ay mukhang napakabata at hindi nagsusuot ng tulad ng isang tao. Mayaman talaga. So, paano niya nakilala si Tommy at nakakausap pa si Tommy sa ganoong mapagpalang tono, bilang tugon sa pananahimik ni Baldy. Walang nagawa si Jenny kundi aliwin ang sarili. Walang paraan Mr. Lewis. May kilala siyang ganyan. Sa makatuwid, dapat siyang gumawa ng isang aksyon. Tsaka yung tao sa kabilang dulo ng ang linya ay hindi maaaring si Mr. Lewis, dahil walang sino man sa Horrington ang maglalakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong tono. Sumasang-ayon, sa palagay ni Jenny. Tumango si Baldy bilang tugon. Anak, itigil mo na ang pagpapanggap sa harap namin. Given kung paano, nakakaawa ang itsura mo. Walang paraan na kilala ka ni Mr. Lewis. How dare you use his name para lokohin tayo? Pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Tingal ni Baldy. Matapos bigyan ng side eye si Baldy. Hindi siya pinansin ni Jared ng ngumisi. Sir, dapat tawagan mo si Mr. Lewis at sabihin sa kanya na alagaan ang manggugulo na ito. Gayun din, maaari mo. Alamin kung ngayon lang talaga siya nakikipag-usap kay Mr. Lewis. Mungkahi ni Jenny. Tumango bilang pagsang-ayon. Baldy. Kinuha niya ang phone niya at tatawagan na sana si Tommy nang bigla itong tumunog. Nagkataon. Si Tommy. Unang tumawag. Sabay sagot ni Baldy sa tawag. Ginoo. Lewis, Baldy. Anong ginawa mo para masaktan si Mr. Chance? Ikaw lamang. Maghintay. Papunta na ako ngayon. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpapatakbo ng Moonlight Bar magpakailanman. Kung mayroon kang lakas ng loob na tumakas, maaari kang magpatuloy at subukan. Tignan natin kung matutunton kita. Ang sandali niya, sinagot ang tawag. Natigilan si Baldy nang umalangaw-ngaw sa telepono ang dumadagandong na boses ni Tommy. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon hindi alintana kung gaano siya tumanggi na paniwalaan ito. Hindi lang kay Tommy, nakipag-usap kay Jared kanina. Ngunit magalang din ang tawag nito sa kanya bilang Mr. Pagkakataon, bumagsak. Ibinagsak ni Baldy ang kanyang telepono sa sahig. Nagkapira-piraso, nakatitig kay Jared. Bumaba siya ang kanyang mga tuhod sa isang kulog. Parehong nabigla, mabilis na sumunod si Jenny. Ginoo, Chance, Mr. Chance. Pasensya na. I'm sorry. Patawarin mo ako. Napayuko si Baldy sa paanan ni Jared. Gayunpaman, hindi mapakali si Jared. Sa halip, inililipat niya ang kanyang espiritual na enerhiya kay Hilda para magkaroon ito ng malay. Ang gamot na ginamit ni Baldy kay Hilda ay napakalakas kaya kinailangan ni Jared na gumastos ng malaking halaga sa kanya. Lakas bago niya unti-unting imulat ang kanyang mga mata. Jared, ang pagsisisi ni Hilda sa sandaling siya. Nakita si Jared. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatrabaho bilang hostess sa isang bar ay hindi isang bagay na ipagmalaki. Hilda, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Umalis na tayo sa lugar na ito. Mahinang mungkahi ni Jared habang tinutulungan si Hilda na makatayo. Ang sopa, tumango si Hilda. Bigla, nang mapansin niya sina Baldy at Jenny na nakaluhod sa lupa. Siya ay nabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginagawa at iniisip kung dahil ba iyon kay Jared. Binigyan siya nito ng nagtatakang tingin. Para sa kanya, isa lamang siyang ordinaryong tao. Isang ex-convict. At wala nang iba pa. Pero gayunpaman, hindi nagpaliwanag si Jared habang inaakay si Hilda palabas. Kabanata 62. Bumalik sa bar.
Dumating si Tommy kasama ang kanyang mga tauhan at pinalayas ang lahat ng parokyano nito. Tungkol naman sa mga tauhan, lahat ng nagsisiksikan sila sa isang sulok at naglupasay sa lupa. Nang makita ni Hilda ang malaking grupo ng mga armado, lalaki, namutla ang mukha niya sa takot. Humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Jared. Medyo nanginginig siya. Huwag kang matakot, tiniyak ni Jared sa kanya. Nang makita ni Tommy si Jared, gusto niya itong lapitan para kausapin. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ni Jared sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Ayaw niyang malaman ni Hilda na kilala niya si Tommy. Kung tutuusin, walang magandang reputasyon si Tommy. Ang mga mata ng masa. Kung nalaman ng kanyang mga magulang na nakikipag-hangout siya kay Tommy, gagawin nila, siguradong magagalit. Nang mahawakan ang ibig sabihin ni Jared, ikinaway ni Tommy ang kanyang kamay para buksan ang kanyang mga tauhan landas. Kaya lang, umalis si Jared kasama si Hilda sa ilalim ng maingat na tingin ng 10-10 lalaki. Sa sandaling ito, narating nila ang pasukan ng bar. Isang masakit na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bar. Bukod dito, nakarinig din sila ng mga ingay ng lugar na hinahampas. Pagkatapos pumara ng taxi, umuwi na si Jared, kasama si Hilda. Sa pagbabalik, sumulyap si Hilda kay Jared at gustong ipaliwanag ang sarili. Kahit papaano, hindi lang lalabas ang mga salita. Sa huli, unang nagtanong si Jared, bakit ka nagtatrabaho sa ganoong lugar? Panatilihing nakababa ang ulo. Hinimas ni Hilda ang mga palad habang nakakagat sa labi. Medyo natagalan siya kanina. Sagot niya, Jared, maaari mo bang itago ito sa aking ina? Magagalit siya kapag nalaman niya iyon. Tumango si Jared. Pagkatapos kolektahin ang sarili, nagpatuloy si Hilda. Sa kasalukuyan, may utang akong 1,000,000 sa isang high interest na pautang. Kung hindi ako magtatrabaho sa isang lugar na ganito, walang paraan na mababayaran ko ito. Kapag nangyari iyon, sila, hihilingin ito sa aking ina. Tulad ng ipinaliwanag ni Hilda sa kanyang sarili. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Paano ka napunta sa malalim? Utang. Nakakunot ang noo ni Jared habang nagtatanong. Dahil sa kanyang mahirap na background ng pamilya, siya ay palaging matipid mula noong bata pa siya. Kaya, paano siya nagkautang ng napakaraming pera? Lalong lumakas ang hikbi ni Hilda sa tanong ni Jared. Teary-eyed, she explained. Noong nasa university ako, nagkaroon ako ng boyfriend na 2 taon na mas matanda sa akin. Senior ko siya. Pagkatapos ng graduation, ginamit niya ang pangalan ko para kumuha ng loan para siya. Maaaring magsimula ng negosyo. Pero pagkatapos niyang makuha ang pera, hindi ko na siya makontak. Nang matapos si Hilda, mabilis na napagtanto ni Jared na siya ay na-scam. Sa sandaling iyon, ang driver ng taxi, hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang mga babae ngayon ay masyadong walang muwang at nagtitiwala sa iba. Ang 1,000,000 ay marami. Pera, 2 araw lang ang nakalipas. Nabalitaan ko na may isang batang babae na kumitil ng sarili niyang buhay dahil sa kanyang utang na may mataas na interest. Hilda, huwag kang umiyak. Tutulungan kitang makaisip ng solusyon para mabayaran ang utang. Tinapik siya ni Jared sa balikat. Pag-angat ng kanyang tingin. Tumingin si Hilda sa kanya ng may pasasalamat. Jared, malay ko kaka-release mo lang. Kulungan at wala man lang trabaho. Sa kasong ito, paano mo ako tutulungan? Huwag mo lang sabihin sa nanay ko. At ako mismo ang mag-iisip nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng katangahan. Kung may mangyari man sa akin, mama ko, tiyak na hindi na mabubuhay. Bahagyang ngumiti, hindi na nagsalita pa si Jared. Gayunpaman, nagpasya siyang tulungan si Hilda sa kanya. Mataas na interes na pautang. Simula noon, nasa kanya pa rin ang card na ibinigay sa kanya ni William. At naglalaman ito ng 10,000,000. Kahit na, kailangan niya ng mas maraming pera. Makukuha niya ito kay Tommy. Pagkatapos ng lahat, ang buong Templar Regiment ay kabilang. Sa kanya, pagdating nila sa bahay,
Ayaw tanggapin ng taxi driver ang pamasahe. Sa halip, ngumiti siya kay Hilda. Miss, huwag kang masyadong mag-alala. Lahat ay magiging maayos. With that, umalis na ang taxi driver. Nanonood ng taxi. Umalis. Gamaan ang loob ni Jared nang malaman na mayroon pa ring mababait na puso sa mundo. Kabanata 63. Nang iuwi ni Jared si Hilda. Napagtanto niyang nasa bahay pa rin niya si Chloe at nakikipag-chat sa kanyang mga magulang. Noong una, binalak niyang hayaang makabawi si Hilda bago siya pabalikan. Pero ngayon, meron na sila. Ay nakita. The moment they saw Jared and Hilda coming together. Sina Chloe at Gary. Nagulat. Tanging ang bulag na si Hannah lamang ang nakalimot sa nangyari. Tinanong niya, Jared, ikaw ba, pabalik? Bakit ang aga mo umuwi? Mabilis na hinayla ni Gary ang kamay ni Hannah. Kasama ni Jared si Hilda. Sabay silang bumalik. Si Gary ang lahat. Nakangiti siya nang magsalita. Matapos marinig ni Hannah ang sinabi ni Gary. Lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. Jared, sana. Sinabi lang sa amin na pupuntahan mo si Hilda. Hindi na kailangang maging malihim tungkol dito. Sinusubukan mo ba? Para bigyan tayo ng surprise. Nang subukan ni Jared na magpaliwanag. Napagtanto niyang hindi niya alam kung saan magsisimula. Si Chloe lang ang nakapansin na si Hilda ay nakatingin sa labas na parang kakaiyak lang kanina. Pagniniting ng kanyang mga kilay. Tanong niya, Hilda, kailangan mo bang magtrabaho ng late? Bakit ka umiyak? Isa pa, amoy alak ka, dahil sa mga tanong ni Chloe. Natarante si Hilda at nawala ng malay. Mga salita, ginang, Wallace, hindi nag-overtime si Hilda. Nakipag-inuman lang siya sa mga kasamahan niya. Gayunpaman, sinubukan ng ilan sa kanila na lasing siya. Buti na lang at nandoon ako kaya dinala ko siya. Bumalik sa halip, mabilis na nagluto ng kwento si Jared. Nang marinig niya iyon, tumayo si Chloe at sinuri ang katawan ni Hilda. With a concerned look in her eyes. She complained. Anong klaseng mga kasamahan? Sila. Paano kanila maiinom kung alam nilang mababa ang tolerance mo sa alak? Masyado silang malayo. Nang makita niya kung gaano nag-aalala ang kanyang ina. Hindi na napigilan ni Hilda ang kanyang emosyon. Kahit kailan, niyakap niya si Chloe. Napaluha na naman siya. Pag-araw ni Chloe, Hilda, kung hindi ka masaya, trabaho, bakit hindi ka nalang umalis? Lalo na't mayroon kang mga kakilakilabot na kasamahan. Akala niya si Chloe, ang anak na babae ay nakaramdam ng galit pagkatapos na mabuli ng kanyang mga kasamahan. Tutal kakasimula pa lang ni Hilda. Trabaho kamakailan at itinuring na bago. Karaniwan para sa mga bagong dating na makaranas ng ganitong paggamot. Hilda, tumigil ka sa pag-iyak. Sa karamihan, maaari mo lang. Umalis ka sa trabaho mo. Bukas, kukuha si Gary ng kaibigan para tulungan si Jared na makahanap ng trabaho. Bakit hindi tayo magtanong sa paligid? Para sa iyo din. Dahil graduate ka na sa universidad. Dapat hindi na mahirap maghanap ng trabaho. Mabilis na sagot ni Hannah. Paniniguro ni Hilda. Dagdag pa ni Gary. Bukas ko na lang siya tatanungin. Hindi dapat maging problema dahil isa siya. Matandang kasama ko. Habang mas inaaliw siya ng lahat. Mas lalong umiyak si Hilda. Sa kasamaang palad. Lamang. Alam ni Jared ang totoong dahilan kung bakit siya umiiyak. Walang magawa si Chloe. Walang magawa kundi iuwi si Hilda. Jared. Matulog ka ng maaga. Masyadong. Bukas, dadalhin ka namin sa bahay ni Mr. Saunders at ihahanap ka niya ng trabaho. Tatanungin din natin siya kung matutulungan niya si Hilda na magkaroon ng trabaho. Mahirap talaga siya. Bamantong hininga si Hannah bago nagpatuloy. Ikaw, dapat pretuhin siya ng mas mahusay kaysa sa pananakot sa kanya. Ang lalaking binanggit ni Hannah ay si Franklin Saunders. Siya. Dating nagsilbi sa militar kasama si Gary. Mula nang sila ay ma-discharge mula sa militar. Si Gary ay nagpatuloy sa trabaho bilang isang lingkod bayan. Habang si Franklin, ginamit ang kanyang pensiyon para magsimula ng negosyo. Simula noon, maganda na ang ginawa niya para sa kanyang sarili at namumuhay ng maayos. Ma,
Ako, tama na. Matulog ka na. Walang pakialam sa sasabihin ni Jared. Dir-diretsong naglakad si Hannah. Off. Nasa dilema si Jared. Palagi niyang tinuring si Hilda bilang isang kapatid at hindi kailanman nagkaroon ng romantikong damdamin para sa kanya. Pero ngayon, wala siyang ideya kung paano ito isisira sa kanyang mga magulang. Umiling bilang pagbibitiw. Bumalik si Jared. Papunta sa kwarto niya. Sa ngayon, hindi siya makabalik sa Dragon Bay dahil ayaw niyang magalit sa kanya. Magulang. Kinaumagahan. Sumigaw si Hannah. Jared, bumangon ka kaagad at magbihis ng maayos kahit minsan. Nang mukhang palpak, sinadya ni Mr. Saunders ang isang araw. Alam ko, sagot ni Jared habang iminulat niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sa simpleng almusal, nagmamadali silang tatlo na umalis ng bahay. Pumara sila ng taxi at tumungo. Magkasama ang bahay ni Franklin. Kabanata 64. Si Franklin ay nanirahan sa Phoenix Garden, na isang sikat na residential area sa Horrington. Tulad ng mga bahay doon ay nagkakahalaga. Kahit 1,000,000 o higit pa. Ito ay isang lugar na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Jared, pagdating namin, tandaan na maging mabait at kumilos ng may paggalang. Kung tutuusin, humihingi kami ng tulong sa kanya. Isinasaalang-alang ang iyong, sa sitwasyon, hindi madaling makakuha ng trabaho. Dahil karamihan sa mga kumpanya ay ayaw kumuha ng mga ex-convicts. Sa makatuwid, mayroon ka, para malaman mo, sa loob ng sasakyan. Patuloy na inaasar ni Hannah si Jared. Nag-aalalang baka magkamali siya. Paglingon mula sa front passenger seat, pinahinto ito ni Gary. Tama na, hindi na kailangang ituloy ang paghampas dito. So what if siya, nakakulong na ba dati? Ibig sabihin ba ay questionable ang ugali niya? Naging kaibigan ko na, Franklin sa mahabang panahon. Kaya hindi ito magiging issue. Nababahala siya na ang pagmamaktol ni Hannah ay magalit kay Jared. Lalo na kapag dumating ito sa kanyang oras. Bilangguan, kung tutuusin, hindi naman niya kasalanan kung bakit siya napadpad doon. Dahil close naman kayong dalawa. Bakit hindi siya? Halika at makita ka nitong mga nakaraang taon. Hindi tulad ng hindi mo alam kung gaano kami nahirapan. Kamakailan lang. Nagalit si Hannah, noong nasa kulungan si Jared. Lubhang naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. Kahit na, pagkatapos, Franklin ay wala kahit saan upang makita. Stop blaming him. As I have never told him about it. At hindi rin. Alam ba niya kung saan kami tutuloy? Anyway, pareho kaming maraming pinagdaanan. Noon, kapag may ligaw na granada noong pagsasanay, sumisid ako at hinarap siya sa lupa. Kung hindi, hindi na siya mabubuhay ngayon, pagmamalaki ni Gary. Mahalaga sa kanya lalo na't isa siyang squad leader noon. Sa makatuwid, siya rin. Nahihiyang ihayag ang kanyang kalagayan sa kanyang mga dating kasama. Kung hindi dahil kailangan ni Jared ng trabaho. Siya, hindi man lang humingi ng tulong kay Franklin. Nay, alam mo kung anong klaseng tao si Dad. Kapag nandoon na kami, alam ko na kung ano ang dapat kong alalahanin. Kapag nagsimula akong kumita sa aking trabaho, tiyak na gaganda ang kalagayan ng aming pamilya. Jared, paniniguro ni Hannah. Kahit may 10,000,000 si Jared sa kanyang bulsa, hindi niya ito masabi sa kanyang mga magulang. Dahil walang paraan na maipaliwanag niya ito. Kahit na sinabi niya sa kanila ang totoo, hindi sila maniniwala sa kanya. Dahil ang kanyang karanasan sa bilangguan sa nakalipas na 3 taon ay masyadong kakaiba. Samantala, sa pangalawa, palapag ng isang mansyon sa Phoenix, si Garden, si Franklin, na nasa edad 50, ay nagsuot ng lumang uniforme ng militar at inayos ito sa harap ng salamin. Sa sopa ay isang batang babae sa edad na 20. Siya ay may magagandang katangian at payat na katawan. Suot, pijama na may floral prints. Nilalaro niya ang phone niya habang nakahiga. Dad, nabaliw ka na ba? Bakit mo suot ang dati mong uniforme? Ang sabi ng dalaga habang sinusulyapan si Franklin. Siya lang ang kanya, anak na babae, si Maria Saunders,
Makikilala ko ang isang matandang kasama ko mula sa hukbo. Kaya naman nilagay ko na. Sa kasamaang palad. Malaki na ang tiyan kaya hindi nakasya. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang pumasok mula sa kusina. Na may isang plato ng mga prutas. Nakasuot siya ng suit na may puting sando sa ilalim. Pinagsama sa nude-colored stockings at high heels. Halatang trabahador na naka-white collar. Ang light makeup na suot niya. Ginawa siyang mukhang mas bata kaysa sa kanyang edad. Siya ang asawa ni Franklin. Si Frida Lansom. Siya rin ang sales manager ng kumpanyang pag-aari nila. Franklin, sino itong kasama mo? Narinig kong marami sa kanila ang nabighani. Dapat kang muling magpainit ang iyong mga relasyon sa kanila at hilingin sa kanila na tulungan kami. Sa tulong nila, baka kayanin natin. Malampasan itong krisis natin. Kung hindi, malugi tayo at the rate things are going. Sabi ni Frida na may malungkot na tono habang nakalagay ang mga prutas sa mesa. Huwag mo munang alalahanin iyon. Sa pagkakataong ito, ang aking matandang squad leader ang bumibisita. Ako, ilang taon mo na siyang hindi nakikita. Kaya mas mabuting magpakabait ka. Bulyo ni Franklin kay Frida. Leader ng squad. Who knows? Baka mayaman na siya. I remember you told me before na nagligtas siya. Buhay mo minsan. Pagkatapos niyang umalis sa hukbo, sumali siya sa gobyerno, komento ni Frida. Kabanata 65. Oo. Kaya lang nawalan kami ng komunikasyon nitong mga nakaraang taon. At hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Tumango si Franklin. Siguro isa na siyang high-ranking civil servant. Pagdating niya, pwede kayong dalawa ang gumastos. Ilang oras ng kalidad at gunitain ang nakaraan. Puno ng kasiyahan. Bumaling si Frida kay Maria. Pumunta ka at, mabilis kang magbago. Dumating na ang mga bisita namin. Kaya dapat kang magbihis. Higit pa rito, ang squad na ito. Ang pinuno ng iyong ama ay may isang anak na lalaki. Pagsabay silang dumating baka, pero na. Nay, itigil mo yan. May boyfriend ako ngayon. At ikaw, aware of it, di ba? Napakasakit mo. Bumangon mula sa sopa. Pinuntahan siya ni Maria. Kwarto na may galit na ekspresyon. You silly girl. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Si Zane naman, walang iba kundi isang sales manager. Ang lalaking ito ay anak ng isang makapangyarihang opisyal. Walang laban si Zane. Siya, si Frida ay patuloy na nangungulit kay Maria. Hindi pinansin ang kanyang ina. Pumasok si Maria sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Ang suwail na bata, bulong ni Frida bago lumingon kay Franklin. Franklin, maghahanda ako ng mga pampalamig. Samantala, tandaan na magpareserba ng tanghalian sa isang hotel para sabay tayong kumain. Oo naman. Tumango si Franklin. Hindi nagtagal. Dumating si Jared at ang kanyang pamilya. Pagkatapos nilang pinindot ang doorbell. Franklin, mabilis na binuksan ang pinto. Sa sandaling nakita ni Gary at Franklin ang isa't isa. Saglit silang nag-alinlangan bago niyakap ang isa't isa ng mahigpit. Yakap, squad leader. Na-miss kita ng sobra. Napakalaki ng pinagbago mo sa paglipas ng mga taon. Pati buhok mo, nagiging kulay abo na lahat. Nakangiting bulalas ni Franklin. Haha, lumaki ka na rin ng potbelly. Namangha ako, na maglakas loob kang isuot ang iyong uniforme sa iyong katawan. Tawa ng tawa. Binigyan ni Gary si Franklin A. Suntok. Nang ilipat ni Franklin ang kanyang atensyon kina Hannah at Jared. Natigilan siya sa walang kibo na mga mata ni Hannah. Na para bang, wala siyang makita kahit na dilat ang mga mata. Nang mapansin ang kanyang pagtataka, mabilis si Gary. Ipinakilala, ito ang aking asawa, si Hannah. Nawala ang kanyang paningin dahil sa isang sakit ilang taon na ang nakararaan, sabi ni Franklin. Sabay, nice to meet you, Mrs. Chance. Pumasok ka kaagad. Nakangiting tumango si Hannah. Salamat. Marami akong narinig tungkol sa iyo mula kay Gary. Kung hindi dahil sa squad leader, hindi rin ako magiging nakatayo dito. Agad namang tinulungan ni Franklin si Hannah. Ginoo Saunders,
Hayaan mo akong gawin ito. Humakbang si Jared at inalalayan si Hannah. Ito ang anak ko, Jared. Gary remarked. Matapos sumulyap kay Jared. Nakangiting sinabi ni Franklin. Mukhang may kakayahan siyang binata. Tulad ng kanyang ama noong araw. Nang marinig iyon, ngumiti si Jared. Mayroon siyang magandang impresyon kay Franklin. Dahil naramdaman niya na si Franklin ay may tunay ng ngiti at hindi nagpapahangin. Gayunpaman, walang nakapansin sa panandali ang pagbabago sa mukha ni Gary at Hannah nang sabihin ni Franklin ang komento. Franklin, nandito ba ang dati mong pinuno ng squad? Mabilis na lumabas ng kusina si Frida para salubungin sila ng A. Malaking plato ng prutas. Ito ang aking asawa, si Frida. Ipinakilala ni Franklin ang kanyang asawa kay Gary at sa kanyang pamilya. Nagagalak, makipagkita sa iyo. Magalang na ngumiti si Gary. Sa pagkakataong iyon, natulala si Frida sa pagiging ordinaryong suot ni Gary. At ang dami niyang uban. Hindi niya pinalabas ang awtoridad ng isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno. Nang lumingon siya kay Hannah at Jared, napagtanto niya na sila ay nakadamit na parang mga ordinaryong tao. Magkaroon ng mga opisyal ng gobyerno ngayon. Dispensed sa karangyan. Para saan ang spacing out mo? Kinakausap ka niya. Hinatak ni Franklin ang braso ni Frida nang makita itong nakanganga. Nang mabawi ang kanyang katinoan. Mabilis si Frida. Tinanggap ang kanyang mga bisita. Nako, ikinagagalak kitang makilala. Mangyaring umupo. Naghanda ako ng ilang prutas. Para sa iyo. Kabanata 66. Matapos maupo si Gary at ang kanyang pamilya sa sopa. Inihain kaagad ni Franklin ang kape sa kanila. Kahit siya, sumigaw patungo sa kwarto. Maria, nandito si Mr. Chance. Bumaba ka na dali. Franklin. Ayos lang. Ikinalulungkot kong nag-ambala kita sa ganoong kaikling panahon. Nahiya si Gary nang makita kung paano. Ang pagtanggap kay Franklin. Huwag kang estranghero. Sa bagay, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Sa makatuwid, gawin ang iyong sarili sa bahay. Nagpareserba na rin ako ng tanghalian sa isang hotel para magkaroon tayo ng masarap na pagkain ng magkasama. Franklin. Mungkahi habang nagsasalin ng kape para kay Gary. Sa sandaling iyon, humakbang si Maria sa sala. Siya, nakasuot ng pang-sports attire at nakatali ang kanyang buhok sa isang nakapusod. Na ginagawang mukhang bata at masigla. Matapos walisin ang tingin sa paligid. Sa wakas ay itinoon niya ang tingin kay Jared. Gayunpaman, napansin niya na siya iyon. Marumi ang pananamit at nagmistulang isang bansa sa halip na anak ng isang makapangyarihang pamahalaan. Opisyal, Maria, batiin mo si Mr. Chance. Paalala ni Franklin sa kanya. Ginoo, Chance. Ikinagagalak kitang makilala. Hindi sinsero na tawag ni Maria. Sa katunayan, ang paghamak niya sa kanila. Nakasulat sa buong mukha niya. Maria. Paano mo, nang mapansin niya ang ugali ni Maria? Si Franklin. Malapit nang magwala, ngunit pinigilan siya ni Gary. Hi, Maria. Matapos pigilin si Franklin. Tumango si Gary. Kanya sabay ngiti, nang makaupo na ang magkabilang pamilya at magkwentuhan. Halatang awkward na ang pakiramdam ni Maria. Ginoo, malamang. Narinig kong binanggit ni Franklin na sumali ka sa serbisyo ng gobyerno pagkatapos umalis sa hukbo. Ngayong lumipas ang napakaraming taon. Sigurado akong nakamit mo ang napakataas na posisyon. Tama ba ako? Prangka na tanong ni Frida. Ang tanong niya ay naging dahilan para mamula si Gary sa kahihiyan. Siya noon. Awkward na sumagot. Hindi. Ako. Umalis na ako sa serbisyo. Hindi ba masyadong maaga para sa pagre-retiro? Frida, gulat na bulalas. Tama na. Bakit ang dami mong tanong na hindi kailangan? Nagsasagawa ka ba ng A? Background check. Sinaman siya ng tingin ni Franklin. Sa totoo lang, naramdaman ni Franklin na may kakaiba sa sandaling iyon ni Gary. Dumating ang pamilya. Pagkatapos ng mahabang panahon na patakbuhin ang isang kumpanya. Marami na siyang nakilalang opisyal ng gobyerno. Dati, gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng anumang katulad na uri ng aura mula kay Gary.
Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang kanya. Nagdududa dahil alam niya kung anong klaseng tao ang asawa niya. Sa sandaling nalaman niyang isang ordinaryong tao lang si Gary. Mapapagalitan niya ito on the spot. Ako, curious lang. Bakit kailangan mo akong suntukin? Inilibot ni Frida ang kanyang mga mata kay Franklin. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya, Mr. Chance, ano ang rank mo bago ka magretiro? Sa harap ni Frida, mga tanong. Alam ni Gary na imposibleng itago ito sa kanya. Tsaka dahil nandoon sila para maghanap. Ang tulong ni Franklin. Hindi na rin kailangang gawin iyon. Kaya naman, awkward niyang sinagot. I was sacked. Sa sandaling iyon, naging malinis si Gary kasama si Franklin. Dahil sa mga pangyayari, wala na siyang pakialam. Kung siya ay mapahiya, para sa kanya, wala nang halaga ang kanyang ego. Nang marinig ni Frida, ang nangyari, nawala agad ang ngiti niya. Sa halip, inilibot niya ang kanyang mga mata bilang tugon. Sa kabilang banda, si Franklin ay napuno ng pagkabigla. He then asked Gary, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw? Nahulog sa mahihirap na oras. Nasa nakaraan na yan. Ngayong nakabalik na si Jared. Iniisip ko kung matutulungan mo ako. Makakuha ng trabaho para sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang trabaho. Tanong ni Gary sa sunod-sunod na tono. Walang maglakas loob na kunin ang isang ex-convict. Bago pa makasagot si Franklin. Inunahan siya ni Frida. Siya ngayon ay kumikilos na parang ibang tao. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Franklin pagkatapos niyang marinig. Hiling ni Gary. Consequently, Gary added candidly. Okay lang kung sobrang gulo. Mas malala ang dumating sa worst. Papatrabaho ko siya sa construction. Kabanata 67, Squad Leader. To be honest, problemado rin ang kumpanya ko. Kung hindi ko malalampasan ang krisis na ito, natatakot ako, mabangkarote, sa makatuwid. Hahadlangan ko lamang ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya. Pag-amin ni Franklin kasama ang isang buntong hininga. Dahil sa pagkapahiya, sinabi ni Gary, Franklin, ikinalulungkot ko na gumawa ako ng gulo para sa iyo. Anyway, huwag mag-alala kay Jared. Sa halip, anong mga problema ang kinakaharap ng iyong kumpanya? Ang mga problema natin. Kaya mo bang lutesin? Sila, ngumisi si Frida. Namula si Gary sa kahihiyan. Tumahimik ka. Sinaman ang tingin ni Franklin si Frida bago sinabi. Paumanhin, leader ng squad. Huwag pansinin ang kanyang bitchiness. Ang aking kumpanya ay may mga pakikitungo sa glamorous designs. Sa kasamaang palad, huminto sila sa pag-supply ng mga kalakal sa amin. Na naging dahilan upang ma-stock ang aming cash flow. Dahil dito, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatagal. Tungkol naman sa paghahanap kay Jared ng trabaho. Ipapacheck ko si Maria sa kanyang kumpanya, dahil ito ay isang conglomerate at nagbibigay ito ng magagandang benepisyo. Si Jared ay dahan-daang umakyat mula sa ibaba. Halatang galit sa mga salita ni Franklin. Sumagot si Maria, Tay, ako ay walang iba kundi isang tindera. Wala akong ganoong autoridad. Mas mabuting huwag kang magdulot sa akin ng anuman. Gulo, baka hindi mo kayanin. Pero si Zane ang sales manager. Hindi ba pwedeng isa lang? Tao? Tanong ni Franklin. Siya, bago pa matapos si Maria. Nagbanta si Franklin. Tama na. Ito ay, kung paano ito magiging. Kung si Zane ay walang kakayahan na gawin ito. Kailangan kong muling isaalang-alang ang kanyang pagiging tugma sa iyo. Maria, natahimik bilang tugon. Ang tanging nagawa niya ay mag-pout sa galit. Franklin, maraming effort ang ginawa ni Maria. Join that company. Aren't you just causing unnecessary trouble for her? Besides, does that company even accept ex-convicts in the first place? Frida remonstrated with Franklin after shooting Jared a glance. Despite feeling upset at being called an ex-convict, Jared kept his temper in check. After all, he felt that Franklin was a good man. Dad, let me be frank here. I'll get him in the door.
But whether or not he can pass the interview will be up to his own capabilities. Maria rolled her eyes before returning to her bedroom. Squad leader, please don't mind her attitude. That girl has a really nasty attitude. Franklin explained to Gary awkwardly. Gary smiled wryly in response. Given the dire circumstances, he was in no position to be upset about her unfriendly attitude. Franklin, I appreciate what you have done. Anyway, I have something on, and I'll have to take my leave. Gary was cognizant that there was no point in staying any longer. The last thing he wanted was to cause trouble for Franklin and his family. Squad leader, why don't we have lunch first? As I have already made reservations. Franklin added. Quickly. It's alright. Next time. Perhaps. Gary waved his hand. At the same time, Jared helped Hannah up, despite being aware of his wife and daughter's hostility to his guests. There was little Franklin could do about it other than smile apologetically. When the opportunity arises, the two of us should have a drink together. When Franklin escorted his guests out, free the Saturday on the sofa and couldn't be bothered. Mr. Saunders, what's the name of the company that owed you money? Jared asked the moment he walked out the door. It's called Glamorous Designs. Do you know anyone there? Franklin asked out of curiosity. Jared shook his head. No, but I'll try and collect the money for you. I appreciate the thought, but you'd better not do anything illegal after having just been released. Instead, just take good care of your parents. As for my problems, you don't have to worry about it. Thinking that Jared was probably a gangster, Franklin assumed that he was going to collect the debt by force. After all, Jared had just been released from prison. Chapter 68. Jared replied with a smile. Mr. Chance, don't worry. I won't do anything stupid. Chuckling, Franklin patted Jared on his shoulder. I appreciate your willingness to help. After leaving Franklin's house, Gary let out a gentle sigh. Jared, Mr. Saunders is a good man. If you manage to get a job tomorrow, you have to work hard so that others would not look down on you. Evidently, Gary was hurt by the treatment Franklin's wife and daughter gave him. Unfortunately, he had resigned himself to the fact that his incompetence had forced him to seek help from others. I understand. Jared nodded, feeling disheartened. Hannah remarked, what's going to happen to Hilda? After what transpired today, we can't be asking for their help again. They had agreed para matulungan si Hilda na makahanap ng trabaho. Pero ngayon, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na ilabas ito. Bilang tugon, Gary, ibinaba ang ulo at nagsindi ng sigarilyo sa katahimikan. Malamang, hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Chloe ang balita. Mom, Dad, huwag po kayong mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan para matulungan si Hilda. Kung makakahanap ako ng trabaho sa kumpanya, tutulungan ko siyang makakuha ng trabaho doon. 2. Panatag ni Jared sa kanyang mga magulang. Iyon lang yata ang magagawa natin. Tumango si Gary. Pagkatapos pumara ng taxi, sila, nagmamadaling umuwi. Sa loob ng sasakyan, nagpadala ng mensahe si Jared kay Tommy. Isinalaysay niya ang sitwasyon ni Franklin at inutusan si Tommy na kumuha ng Glamorous Designs para magbayad. Pagkatapos nun, itinago niya ang phone niya at pumikit para magpahinga. Maya-maya, nakarating na sila sa entrance ng kanilang residential area, para lamang makita si Hilda na tumatakbo ng balisa. Nagtataka, nagtanong si Jared. Hilda, ano ka ba ginagawa dito? Jared, ay, saktong nagpapaliwanag siya. Napatigil siya nang makita si Gary. At bumaba si Hannah sa taxi. Nang makita si Hilda, inisip ni Gary na naghihintay siyang magtanong. Ang trabaho, namumula sa kahihiyan. Sinabi niya,
Jared, sige kausapin mo si Hilda. Samantala, pupunta ako. Umuwi ka muna kasama ang nanay mo. Hindi napigilan ni Gary ang sarili na magpaliwanag sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matanda at ay nabigo na maibigay ang buong kumpiyansa niyang ipinangako noong nakaraang araw. Matapos makitang umalis ang kanyang mga magulang, nagtanong si Jared, Hilda, may nangyari ba? Maluhaluhang paliwanag ni Hilda. Jared, natatakot ako. Hinahabol ako ng mga debt collector. Kaya naman, nag-aalala ako na malaman ito ng aking ina. Tumahimik ka, Hilda. Nandito ako. Pagdating nila, haharapin ko sila para sa iyo. Pang-aaliw sa kanya ni Jared. Jared, please wag kang makikipag-away. Ayokong makulong ka ulit dahil sa akin. Kahit si Jared lang ang taong maaasahan ni Hilda. Ayaw niyang maulit sa kanya ang kasaysayan. Huwag kang mag-alala. Hindi magkakaroon ng anumang karahasan. Bahagyang ngumiti si Jared. Habang nag-uusap sila, biglang huminto ang SUV sa harap nila. Mula rito, bumaba ang isang grupo ng 5 matipunong lalaki. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng malaking chain na ginto at nakasuot ng crew cut. Lalong mabangis ang ekspresyong dala niya. Nang makita ni Hilda ang mga lalaki ay mabilis siyang nagtago. Sa likod ni Jared, ang pinuno nila, ang may suot na cape ng ginto, ay nagtanong, Girl, inihanda mo na ba ang pera? Kung hindi ka magbabayad ngayon, kukumpiskahin ko lahat ng mayroon ka sa bahay. Wala ako nito. Pwede ka bang magbigay? Ako ng ilang araw pa. Malumanay na sagot ni Hilda. Hindi, wala pang isang araw. Kung wala kang halaga, sa bahay, isasama ka namin. Mukha kang desente. Kaya sa tingin ko dapat ay nagkakahalaga ka ng isang magandang sentimos. Sa sandaling natapos siyang magsalita, hindi pinansin ng pinuno si Jared at sinubukang sunggaban si Hilda. Kabanata 69. Gayunpaman, sa sandaling inabot niya, hinawakan ni Jared ang kamay niya. Babayaran ko ang utang niya sa iyo. Kaya keep your hands away from her. Mahinahong babala sa kanya ni Jared. Ikaw, saglit na sinuri ng pinuno si Jared. Kailan? Nakita niyang hindi hihigit sa 200 ang outfit ni Jared. Ninisya niya ito. Alam mo ba kung magkano siya? May utang sa atin. 1,000,000. Sagot ni Jared. Higit pa riyan. Panunuyan ng pinuno. Paano na kaya? Noong nakaraang linggo, sinabi mo sa akin na 1,000,000 lang ang kailangan kong bayaran. Gulat na tanong ni Hilda. Iyon ay, nakaraang linggo. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa interes? Ito ngayon ay 1,300,000. At hindi, a penny less. Nakangiting deklara ng kasuklam-suklam na lalaki. Natulala si Hilda na tumalon ang kanyang utang ng 300,000 sa isang linggo. Kahit na siya ay isang makina ng pag-imprenta ng pera, hindi siya magiging kayang makipagsabayan sa takbo nito. Fine. Babayaran kita ng 1,300,000. Malinaw na sabi ni Jared. Natigilan ang pinuno sa kung gaano kadaling pumayag si Jared dito. Pati si Hilda ay hindi makapaniwala habang nakatingin kay Jared ng hindi makapaniwala. Jared, saan ka kukuha ng pera? Alam ni Hilda na walang paraan si Jared. Maraming pera na ibinigay na kalalabas lang niya sa kulungan at wala man lang trabaho. Kapag narinig ni leader ang sinabi ni Hilda, pinandilatan niya si Jared. Anak, sigurado ka bang may pera ka? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng panggugulo sa akin? Nang magsalita siya, naglabas ng balaraw ang lalaki. Nang makita ang punyal, namutla si Hilda, at nanatili siya, malapit kay Jared. Tutupad ako sa aking salita. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama sa akin sa bangko kung saan ako pupunta. Mag-withdraw ng pera, hindi na bigla sa mga pagbabanta. Si Jared ay isang dagat ng kalmado. Nang makita ng lalaki kung paano composed Jared was, hindi niya maiwasang humanga sa katapangan niya. Sige, ang lakas ng loob mo, anak, kaya, maniniwala ako, minsan ka lang at sumama sa iyo sa bangko.
Nang matapos siyang magsalita ay tumabi siya para gumawa ng paraan. Matapos tingnan ang kanyang mga tauhan. Binuksan nila ang pinto ng sasakyan. Tara na, pasok. Iminuwestre ng pinuno ang kanyang ulo. Paglingon ko, Jared, mahinang bilin. Hilda, dapat umuwi ka na. Huwag sabihin sa iyong ina o sa aking mga magulang ang tungkol dito. Gagawin ko. Babalik ka sa ilang sandali. Jared, nakahawak sa braso ni Jared. Binigyan siya ni Hilda ng nag-aalalang tingin. Huwag mag-alala, magiging maayos din ako. Pagkatapos ng mahinang ngiti sa kanya, tumalikod ito at pumasok sa kotse. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan, naramdaman ni Hilda ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Siya ay nag-aalala tungkol sa sakit. Jared matapos siyang kunin ng mga lalaki. Hindi nagtagal. Dumating ang sasakyan sa harap ng isang bangko. Tandaan, huwag subukan ang anumang bagay. Nakakatawa. Hihintayin ka namin sa labas. Babala ng pinuno. Binaliwala ang kanyang mga salita. Si Jared ay naglakad pa kanan. Sa bangko, dahil sa siksikan sa loob. Walang choice si Jared kundi ang pumila. Sir, magagamit mo ang ATM para mag-withdraw ng pera. Hindi mo na kailangang pumila. Magalang na sabi ng isang kawani ng bangko kay Jared. Nag-withdraw ako malaking halaga na hindi pinapayagan sa akin ng ATM. Nakangiting tugon ni Jared. Sir, pwede ko bang malaman kung magkano ang balak mong bawiin? Tanong ng staff, higit sa 1 milyon. Saktong pagsasalita niya. Lumingon yung mga nakapila sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, ang 1 milyon ay isang napakalaking sum talaga. Kabanata 70. Jared. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng isang naka-istilong bihis na babae na may makapal na makeup mula sa pila. Nakasuot siya ng sunglasses na napakalaki kaya natatakpan nito ang kalahati ng mukha niya. At ikaw ay, Jared. Bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang ginang. Ako ito, Delilah Landry. Hinubad siya ng ginang. Sa laming pang-araw, biglang naalala ni Jared. Ikaw pala. Halos hindi nakita makilala. Si Delilah noon. Kaklase ni Jared noong high school. Sa katunayan, pareho pa silang nagsalo ng mesa. Noon, siya ay may kaayla hilakbot na kahulugan sa pananamit at malayong malayo. Sa itsura niya ngayon, matapos ay scan si Jared mula ulo hanggang paa. Ngumisi si Delilah. Balita ko nagpunta ka. Kulungan. Kailan ka nakalabas? Sinadya ni Delilah ang kanyang sentensya sa pagkakulong. Obviously, she was looking to denigrate him in public. Nang magkatabi silang dalawa sa paaralan. Sinulatan pa siya ng love letter. Kung tutuusin, si Jared ay nanggaling sa isang disenteng background. Habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho para sa gobyerno. Sa parehong dahilan, sikat si Jared sa mga babae. Gayunpaman, mayroon si Jared. Hindi siya pinansin dahil hindi naman siya kaakit-akit noon. Ilang araw na ang nakalipas mula noong ako ay pinalaya. Prangkang sagot ni Jared. Nag-withdraw ka ng 1 milyon kahit kalalabas lang sa kulungan. Dapat mayaman ka, Delilah remarked. Sabay ngisi, walang elaborasyon. Ngumiti lang si Jared. Pagkatapos ay iniba niya ang paksa at nagtanong. Kailan ka dumating sa Horrington? Nabalitaan ko na nag-drop out ka pagkatapos ng high school. Tama iyan. Ginawa ko, gayunpaman. Mas matagumpay na ako ngayon kaysa sa nagtapos sa universidad na tulad mo. Habang nagsasalita siya, tinuro niya, sa isang mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang upuan at tuwang-tuwa. Boyfriend ko yan. Siya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya at may 10 milyong mga asset. Ngayon, kumukuha siya ng card para sa akin. At papasok ako. Singilin ang kanyang pera mula ngayon. Isang mapang-asar na ekspresyon ang nakaplaster sa mukha ni Delilah. Kahit na mukhang mas matanda pa sa tatay niya ang middle-aged na lalaki. Wala siyang nakitang mali dito. Lahat ng mahalaga, sa kanya ay mayaman ang lalaki. Sinulyapan ng mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Jared.
Kung ganoon, binabati kita sa paghahanap ng isang mayaman na kasintahan. Kahit na si Jared ay nakangiti ng walang kasalanan. Si Delilah ay tinamaan ng panlilibak. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay parang tinutuya siya ni Jared. Sir, kung gusto mo, mag-withdraw ng higit sa 500,000. Kailangan mong gumawa ng appointment bago. Ikaw ba? Meron. Matapos malaman na si Jared ay isang ex-convict, nagsalita ang staff ng bangko sa isang malupit na tono. Ito ay apurahan, kaya hindi ako nagpa-appointment. Maaari mo ba akong tulungan sa oras na ito? Tanong ni Jared. Jared, bakit kailangan mo ng milyon? Paghusga, sa itsura mo, parang wala kang gaanong pera. Sinusubukan mo bang magpakatanga? Dito, pinagtawanan ni Delilah si Jared. Hindi siya pinansin. Kinuha ni Jared ang card niya at ibinigay sa staff. Ako, may 10 milyon sa loob at gusto lang mag-withdraw ng 1,300,000. Maaari kang gumawa ng isang exception. 10 milyon. Sinong niloloko mo? Ikaw ay walang iba kundi isang ex-convict. Paano posible na magkaroon ka? Napakaraming pera. Ipinagpatuloy ni Delilah ang kanyang panunuya kay Jared. Kasabay nito, nagsimula ang mga kawani ng bangko. Maging naiinip, kahit 20 milyon ka, kailangan mong sundin ang procedure ng bangko. You can? Bago natapos ng staff ang kanyang pangungusap, nasulyapan niya ang card ni Jared at lumaki. Hindi makapaniwala ang mga mata niya. Ang card ay ibinigay kay Jared ni William, ang pinakamayamang tao sa Horrington. Kay William, ang mga card ay may espesyal na marka na nakaprint sa kanila. Kaya naman, agad itong nakilala ng mga tauhan. Dahil si Jared ay may hawak na card na pagmamay-ari ng Sullivan Pamilya, nalaman agad ng staff na hindi siya ordinaryong tao.